isang taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda gusto lang naman niyang maging maayos tayo. At maawa tayo sa kanya. Kasi, alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya. Okay, pero tama na isang taon. Tama na isang taon na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ito na ho yung oras na yon. Kasi ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Na sa sobra nating away-away, wala naman kinahinatnan ng ating bansa. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Kailan natin titigilan ang lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Wow, 4 years na po ang siya pa din pala ang may kasalanan. Parating na po ang birthday, no, ni FPRD. Anong mga experience mo sa Hague nung nakaraang pagdalaw mo? At ano ang personal mong take? 1 year na, mahigit si PRD doon sa ICC. March po siya dinala. Last year, March 11. Ngayon po, March 28, birthday celebration. Noong March 11 po, tayo po'y nagtungo doon. 1 year, dumating po nga, late nga lang po akong dumating. March 12 na ako dumating. Kasi po, walang flight. Nag-umpisa na po yung gulo. Nahirapan po akong humanap ng sunod na flight. Kasi wala po lahat golf flight eh. Yung dadaan ka ng Dubai, dadaan ka ng Qatar, wala lahat, cancel. So kailangan mong dumaan sa ibang airline. Dumating po ako doon, March 12. Katapos na po yung 1-year celebration ni Digong. Nakita naman po natin na mas dumadami pa ang mga kababayan natin. Naging parang pilgrimage na po ang Duterte Street eh. Nagpupunta doon ng mga Pilipino. Alam nyo, ang maganda doon, kahit hindi sila DDS, basta Pilipino, pumupunta na sila doon. Kasi para sa kanila, injustice ang nangyari kay Digong. Kahit hindi DDS, pumupunta doon as Pilipino. Kasi hindi naman dapat hinililitis ng isang dayuhan ang isang Pilipino. Di ba po tayo, makakarinig tayo sa balita, pag meron tayong kababayan na nakakulong sa ibang bansa, ginagawa nating lahat para mapauwi. Di ba po? Ngayon naman, noong March 28, last year, nandun po ako sa celebration ng birthday ni Digong. Doon natin nakita yung 6,000 na mga Pilipino na nagpulong-pulong po doon sa Duterte Park. Kasi may Duterte Park po dati eh. Ngayon po kasi pinagbawal na dahil magmula po nung araw na yon, nakita po ng Dutch government yung dami ng tao. Medyo sa dami ng tao po, yung park, medyo, siyempre nasira yung mga damo, nasira yung, 6,000 tao, boss. Medyo ano po yan. Ngayon po, meron po sila uling ganyang hakbang. Pero dahil po noong last year, nasa isang lugar po sila, hindi na po ganun ang gagawin ngayon.
Ngayon po ay packets. Kasi may mga celebration po sa ibang mga lugar, iba't ibang lugar, para po hindi tayo makasira ng... Kasi pag maraming tao, boss, makakasira po tayo. Kahit ayaw natin, bawal na bawal po kay Digong yan. Alam niyo naman si Digong, bawal magkalat. Bawal magsira. Yan ho yung mga talagang... pag sa mga nag-organize po tayo dyan, at lagi ding pinapaalala ng ating Vice President dyan, pag nagsasalita siya, sinasabi niya po lagi yan, na huwag tayong magkakalat, disiplina, huwag kayong iihi kung saan-saan. Talagang ano po yan, talagang disiplina talaga. Yan po ang isang pinamana sa atin ni Digong yung disiplina. Ngayon, ang hiling ko lang po sana, 1 taon na ang ating dating Pangulo doon. At ngayon, na-realize natin na tama naman pala yung kanyang mga sinasabi nung araw. Bakit po sana hindi na lang natin siya, tayong lahat, maging oposisyon ka man ngayon, harapin na natin yung katotohanan na tama pala si Digong. Bakit hindi natin pagtulong-tulungan na pauwiin na natin yung matanda? Kung hindi pa rin yung matanggap, bakit hindi natin kumbinsihin ng ICC na i-house arrest lang ninyo muna? Kasi alam naman natin, no, sa panahon ngayon, siguro naman, sinampal-sampal na kayo ng katotohanan na yung matanda gusto lang naman niyang maging maayos tayo. At maawa tayo sa kanya. Kasi, alam nyo, sa isang banda, sinasabi ng mga nagmamahal din sa kanya, nakapagpahinga siya. Okay, pero tama na 1 taon. Tama na 1 taon na nakapagpahinga siya doon. At ito na siguro yung panahon na magbuklod-buklod tayo at makiusap tayo sa ICC na okay na. Siguro pwedeng whole nation approach. Okay na kami, pauwiin nyo na yan. At hindi na namin itutuloy ang mga demanda. Ito na ho yung oras na yon. Kasi ito na ho, hindi ba ho natin tinitingnan na parang binubuksan na ng Panginoon Diyos ang mga mata natin? Na sa sobra nating away-away, wala naman kinahinatnan ng ating bansa. Tandaan po ninyo, 18.3 trillion na ang ating utang, mga kababayan. Kung yun, hindi pa tayo nagigising sa katotohanan, 63% na yan, boss, ng GDP natin. Tandaan natin, ang international standard, pag lumagpas ka ng 60%, ibig sabihin, hindi ka na makaka-recover. Para ka ng failed state. Nandun na po tayo. Kailan natin titigilan ang, lagi na lang si Digong ang may kasalanan, lagi na lang Jiang may kasalanan. Wow, 4 years na po, siya pa din pala ang may kasalanan. Siguro panahon na po para tayo ding lahat naman tayo, religious na tao, siguro mag-ano din tayo, contemplate. Ano po? Magnilay-nilay din tayo. Saan ba papunta ang bansa natin? Diba? Kung yun ang ilalagay natin sa... Takatigilan nyo yung sobrang daming ambisyon. Sobrang daming ambisyon ng mga politiko dito sa bayan nito. Yan o ang number 1 na sumisira sa ating bayan, yung ambisyon. Wala pa kayong mga nagagawa sa mga lokal ninyo. Sa paggawa ng batas, yung iba, ano ba ang mga napatunayan na mga batas nyo nang ginawa at gusto nyong maging Pangulo? Pwede ba tigilan muna natin yan? Pwede ba ano muna tayo? Pro-Philippines muna tayo. Pro-Filipino muna tayo. Ika nga sa kasabihan, libre mangarap. Pero kung ang pangarap mo naman, sir, ay masama naman, di ba? Masarap po mangarap kung wala kang tinatapakan ng ibang tao. Alam niyo, ako po kwento lang naman. Ako po sumikat sa pag-aartista na wala po akong tinapakan. Ako po nangarap lang ng simple, maging kontrabida. Yan po talaga, ang pangarap ko lang nung araw, maging kontrabida ng mga ganitong bida, ganyan, ganyan, ganyan. Pero isang araw, ni-reward ako ng Diyos, ginawa akong bida. Hindi po ako nangarap maging senador, hindi ako nag-ambisyon, pero ginawa akong senador. Ibig sabihin, may mga bagay po dito sa mundo na hindi mo kailangan tumapak ng kapwa mo. Kailangan po, lagi lang tayong parehas, fair.
Yan ho ang kulang dito sa mga leader natin. Panahon pa ni Andres Bonifacio, boss. Saka ni Emilio Aguinaldo, tapakan na ng tapakan. Wala na tayong natutunan. Opo. Ang mapait dyan, sir, Pilipino kapwa Pilipino. Yan po di ba? Yan ang yung bang kailan natin magsisimulang mahalin ng kapwa natin Pilipino. Buti pa pag nasa abroad, solid ang Pinoy. Dito sa atin hindi, dog eats dog, boss. Sir, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po sa inyo on a global scale. Opo. Mga mahal kong kababayang Pilipino, kung meron po akong nasabing pangit, patawarin niyo po ako. Wala po akong intensyon na manira ng kapwa, manira ng ibang bayan o ibang bansa o ng ibang lahi. Ako po ay nagsasalita bilang isang Pilipino, bilang halal na senador. Ang interes po ninyo ang aking isinusulong. Ang akin pong mga sinasabi dito bilang chairman ng Public Information ng Senado. Gusto ko lamang po kayong i-inform sa mga nangyayari. Ang mga advice ko po sa ating mga kababayan ay pag-aralan din po ninyo ang kasaysayan. Hindi lang po ang kasaysayan natin, kundi ang kasaysayan ng mundo. Ang geopolitics. Yan po ang number one na specialty ng ating dating Pangulo. Kaya nakikita niya po itong mga nangyayari na to. Para hindi po tayo naliligaw. At higit sa lahat, huwag po tayo magpanik. Hindi po dapat tayo magpanik. Dapat, po tayo, ilan na pong gera ang dinaanan nating mga Pilipino at nandito pa rin tayo. Ibig sabihin, kung tayo'y nagiging isa, nagiging matatag po tayo. Huwag tayong mag-away-away. Kapag nangyari yun, dyan tayo babagsak. Dito ngayon, sa pagsubok na dumating sa ating bayan, kailangan solid po tayo. Yung mga namumulitika sa oras na ito, tandaan nyo yung mga mukha ng mga yan at huwag nyo nang iboboto yan. Dahil ibig sabihin niya mga taong makasarili ang iniisip nila kung di ang kanilang ambisyon. Sa ngayon po, itong oras na to, pag-isipan natin kung paano nating malalagpasan natin ito. Tingnan natin kung saan tayo makakakuha ng resolusyon at ng solusyon ng pangmatagalan. Yung mga band-aid solution na yan, tama na yan. Ito na yung pagkakataon na totohanin na po natin ito. Tandaan po natin, kailan pa tayo kikilos at sino ang kikilos para sa atin kung hindi tayo. Maraming salamat po.